Para po sa devotion natin patungkol sa tritheism, ibig sabihin ito po yung paniniwala na merong tatlong Diyos. Iba pa yung Diyos Ama, iba pa yung Diyos Anak, sa Espiritu Santo. There are three separate gods. Yan po ang paniniwala ng mga Mormons. Now, tayo po ay naniniwala sa iisang Diyos lamang. At yung Diyos na po na yun ay inihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. We believe in the Trinity, and that is the historic Christian faith. Ibig sabihin po, simula pa sa New Testament, yan yung pananampalatayang Kristiyano, hanggang sa sumunod sa mga apostles, hanggang sa throughout church history, hanggang sa kasalukuyan. So, we believe in the Trinity. So, dito po sa devotion natin na ito, pinasadahan natin yung Apostles' Creed, pinasadahan natin yung Athanasian Creed, at marami pa pong mga creeds noong unang panahon. At ito po yung saligang pananampalataya ng mga Kristiyano simula pa ng una. So, hindi po tayo naniniwala sa maraming Diyos, naniniwala po lang po tayo sa iisa at tunay na Diyos. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 4 verse 35, sabi rito, "You were shown these things so that you might know the Lord is God, besides Him there is no other." So, hindi po tayo naniniwala sa iba't ibang mga Diyos-Diyosa na mga sibilisasyon simula pa ng unang panahon. Now, ako po sa pinag-aralan ko sa isang theological school, medyo liberal po doon, no? So, hindi ako naniniwala doon sa mga tinuturo nila. Pero nanggaling ako sa conservative, kaya yung theology ko ay conservative. Pero doon sa napuntahan kong liberal na school, yung Diyos ay parang, para tayong umaakyat sa bundok, no? Parang bundok yan, sabi ng ibang mga professor, no? Na maraming daan patungo dun sa tuktok ng bundok, no? Merong A, B, C, D, F, G hanggang Z, no? Maraming daan, different path. Pero lahat ng yun patungo sa Diyos. So, sinasabi ng ilan na kahit anong relihiyon mo, makakarating ka dun sa Diyos. Let's say, Buddhism yung religion mo, papunta pa rin yan sa Diyos. Hinduism yung religion mo, papunta pa rin yan sa Diyos. Kahit anong religion yan, no? Kahit nung religion pa ng mga sinaunang panahon, naniniwala sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, pag sinunod mo yung relihiyon na yun, patungo yun sa iisang Diyos sa tuktok. Ano? Isa lang yung patutunguhan. Now, mga kapatid, gusto ko po na panampalatayahan natin, ano ba talaga sinasabi ng Biblia? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Napakaliwanag nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "I am the way." Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "I am the way," it means there is no other way. I am the way, the truth. Ako ang katotohanan. At nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang katotohanan, it means there's no other truth. And sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "I am the way, the truth, and the life." Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung buhay, ibig sabihin, sa ibang mga relihiyon, ibang mga paniniwala, ibang mga daan, at ibang mga katotohanan, wala dong buhay. Ang buhay nasa Kanya lang. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano pong sinasabi ni Jesus Christ dito? Ang sinasabi niya, lahat ng mga religions na ginawa ng tao, lahat ng mga sibilisasyon at kanilang mga paniniwala, lahat ng yun mali. Ako lang yung katotohanan. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Very exclusive. Now, si Jesus Christ, nagdusa, naghirap doon sa krus. Isipin nyo, bago siya mapunta doon sa krus, pinaglalatig muna siya na may mga kalawit na halos mabakbak yung kanyang likod. At halos half-dead na siya nung ipinako siya sa krus. Kinoronahan siya ng tinik. On top of, all kinds of suffering. Binugbog siya, dinuroan, hiniya. At hinubaran siya. Nakasabit siya doon sa krus ng Kalbaryo. Walang saplot, walang damit. Now, sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo yan, sa palagay nyo, meron pang ibang daan? Meron pa palang ibang kaparaanan para maligtas ang tao? Kung pwedeng maligtas ang tao sa ibang relihiyon, sa ibang kaparaanan, sa ibang paniniwala, sa Buddhism, Hinduism, animism, at iba't ibang mga relihiyon, sa tingin nyo,
pipiliin ng ating Panginoon Jesucristo ang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, ganong katinding paghihirap, meron naman palang kaparaanan para maligtas yung tao bukod sa Kanya. Di sana sinabi ng Panginoon Jesucristo na lang, okay, hindi na ako mamamatay sa krus, ang napakahirap maghirap dyan. Meron namang ibang way just be good. Be a good person. Follow your religion. Follow your conscience. Maliligtas din kayo dyan. Nakita niyo po? Ang ating Panginoon Jesucristo, kaya niya piniling mamatay doon sa krus ng Kalbaryo because He knew that there was no other way. There's no other way to be saved. Alam niya na wala nang ibang kaparaanan para maligtas ang tao maliban sa Kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, having that in mind, sabi ni Jesus Christ, siguro inisip ni Jesus Christ, there's no other way. Kaya kailangan talaga mamatay ako dito sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Kaya po, totoo nung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya po, hindi tayo naniniwala sa iba't ibang mga relihiyon. At kaya po, ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ng may buong pagtsatsaga na talagang ito yung misyon nating mga Kristiyano because we know that there's no other way. Wala na pong ibang kaparaanan para maligtas ang tao kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoon Jesucristo. So yun lamang po. I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.